Una po sa ating mga balita, nagsimula ng magpulong ang mga miyembro ng Mutual Defense Board, Security Engagement Board upang talakayin ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Amerika sa larangan ng depensa. Alinsunod sa Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa, inaasahang tatalakayin din sa pulong ang issue hinggil sa isang Pinoy transgender na pinaslang sa Olongapo City, kung saan isang miyembro ng US Marines ang suspect. Ang karagdagang ulat mula naman sa aming kasamang si Waywaya Macalma, mag-uulat live via phone patch. Kirby, ngayong araw nga ang formal na pagsisimula ng meeting ng Mutual Defense Board, Security Engagement Board o MDB-SEB. Nagsimula ito dakong alas 8 ng umaga nang dumating sa Campo Aguinaldo si Admiral Samuel Locklear III, ang commander ng US Pacific Command, at siya nga ay personal na sinalubong ni AFP Chief of Staff General Gregorio Catapang kasama ng iba pang matataas na opisyal ng AFP. Pangunahing tatalakayin ay ang seguridad na ayon nga sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika na umaabot na sa 63 taon ang itinagal ng relasyon ng dalawang bansa. Ito'y matapos mapirmahan ng treaty noong 1951. Kasama sa pulong ang iba't ibang matataas na opisyal ng AFP, kabilang na ang mga Major Service Commands, PNP, mga opisyal ng Department of National Defense, Department of Foreign Affairs at maging ang mga opisyal ng US military. Pag-uusapan rin ng dalawang bansa ang maritime security, combating terrorism, Philippine defense reform, humanitarian assistance and disaster response, civil-military operations, peacekeeping, transnational crimes at cybersecurity. Simula nang mapirmahan, Kirby, ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA nitong Marso, ay ngayon pa lamang muling magpupulong ang dalawang magkaalyadong bansa. Maari rin matalakay ang kabuang sakop ng EDCA, partikular na ang mga lugar na maaring tayuan ng istruktura ng mga Amerikanong sundalo sa bansa. Kaya naman, posibleng talakayin rin ito sa pulong at maging ang kinasangkutan ng isang US Marine sa pagpatay ng isang transgender na namatay sa Olongapo City, Zambales nitong Sabado. Ipinag-utos naman mismo ni Admiral Locklear na hindi muna aalis ang USS Palilio na nakadaong sa Subic Bay ngayon dahil nga sa insidente na dapat sana kahapon pa sila aalis ang barko na patungo naman ng Japan. Ang mga sundalong sakay ng USS Palilio ay mga tropa ng mga Amerikano na lumahok sa katatapos lang na Philippine-US Amphibious Landing Exercise. Sa ngayon ay Kirby ay hindi pa rin pinapangalanan ng US Marine at ang sandalong sangkot sa krimen. Ngunit kinumpirma naman ni Dr. Peter Paul Galvez, ang tagapagsalita ng Department of National Defense, na nakikipag-ugnayan na ang pulisya, AFP, Department of Foreign Affairs, US Embassy, sa NCIS o sa Naval Criminal Investigation Service na mag-iimbestiga rin ng insidente. Ayon naman kay Major General Domingo Totaan, ang tagapagsalita ng AFP, ang Visiting Forces Agreement Commission ang nararapat na ayon siyang magsasalita o magbibigay ng pahayag ukol nga sa nangyaring krimen noong Sabado. Ngunit nauna na nilang kinondena ang naturang insidente at mamaya nga harap si AFP Chief of Staff Gregorio Catapang sa harap ng media upang ibigay ang mga natalakay at patungkol na rin dito sa nangyari sa isang transgender na namatay nga dyan sa Olongapo City. At ngayon nakikita natin na katatapos lamang ng meeting nila at nasa AFCO building na sila ngayon matapos nga sila magpulong dito sa GHQ building at mukhang natapos na ang kanilang pulong sa araw na ito. At mamaya bibigyan namin kayo ng update patungkol nga sa magiging press conference na gaganapin dito sa Campo Aguinaldo na pangunahan naman ni General Catapang at kasama ang iba pang opisyal ng AFP. Kirby? Alright, maraming salamat sa iyo, Waywaya Macalma. Nag-uulat po yan mula sa Campo Aguinaldo.